Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. It is the start of the new day at ang bawat simula ay kailangan merong inspirasyon at encouragement. At ngayong umaga, ang ating pong encouragement and inspiration ay manggagaling sa Revelations 3 verse 9. Hayaan niyo po akong basahin ito sa Contemporary English Version at sa Tagalog. Ang sabi po sa sa Contemporary English Version, I correct and punish everyone I love. So make up your minds to turn away from your sin. Sa Tagalog naman po, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Manalangin po tayo. O Lord Jesus, maraming po salamat for a new day na ipinagaloob po sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord, na pinalalakas mo kami sa iyong salita sa umagang ito. Mangusap ka nga po sa bawat isa sa amin. Open our hearts and clean our minds and hearts, our thoughts, O Lord God, na magbigay po sa amin ng inspirasyon at encouragement. Paalala rin po, O Lord God Jesus, na ang iyong pagdidinig na Panginoong Jesus ay tanda ng sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na matanggap ang iyong salita sa araw nito at magkaroon po ng katutunan ito sa aming. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng ating tilaok for this morning ay The Discipline of Love. Love is a big word. It has so many meaning and people have different ways to express it. But come to think of it, isa lang naman po ang kanilang expression ng pagmamahal. At ito, yung pagbibigay ng lahat ng naiibigan o gusto ng kanilang mga minamahal. Tama po ba? Let's take the story of the recent incident sa Tacloban School na kung saan may dalawang minor de edad na nakapinsala ng maraming tao. Ang daming usapin sa pangyayaring ito. Bakit nga ba nagawa ito ng isang minor de edad? Magulang ba ang dapat sisihin sa nangyaring ito? May kasabihan na spare the rod and spoil the child. Ang batang hindi dinidisiplina ay maaring mapariwala. Mga anak, kung kayo ay nakikinig sa mga oras na to, your parents discipline you because they love you. Sino ba naman ang magulang na gustong makita ang kanyang anak na umiiyak dahil ito ay napalo niya o dinidisiplina niya dahil sa maling. Pero sigurado ako na mas masakit para sa isang magulang na makikita ang kanyang anak na nawawasak o napapariwara ang kanyang buhay dahil hindi niya ito dinidisiplina habang lumalaki. In the same way, tayo rin naman na mga nakatatanda ay nakatatanggap din naman ng correction at pagpapaalala mula sa ating Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng ating mga pastor at church leaders. Marahil, ito ay mas masakit pa nga kesa sa nararamdaman ng isang batang dinidisiplina ng kanyang magulang. Imagine a grown up or isang matagal na sa pananampalataya ay pinagsasabihan ng kanyang pastor o church leader. Tiyak, magkakaroon ito ng resistance at baka marahil ito pa ang maging dahilan sa kanyang paglayo sa church o paglayo kay Lord. Pero, ang sabi nga sa Revelations 3 verse 19, ang minamahal ng Diyos ay kanyang sinasaway at pinapalo. Mapalad ka nga kapatid kung ikaw ay nasasaktan pa sa preaching ng iyong pastor. Mapalad ka kung kinakausap ka ng church leader, ng church or cell leader mo. Mapalad ka kung ipinapaalalahanan at sinasaway ka nila kasi God instill in their hearts to take care of you. Kaya ginagawa nila yon sa iyo. Hindi sila pumapayag na mapariwara ang buhay mo. So, why is discipline
painful. Bakit nga ba masakit at hindi matanggap ito ng mga tao pag sila ay dinidisiplina? Kasi discipline is painful dahil una, against ito sa iyong kagustuhan. Kasi ibig sabihin nito, pag dinidisiplina tayo, we have to give up yung isang bagay na nakakapagbigay ng pleasure sa atin. Kaya ayaw natin tumanggap ng pagdidisiplina or correction. Pangalawa, it hurts our pride. Ayaw natin tanggapin na tayo ay mayroong kamalian. Self-denial, di ba? Nagpinangangatwiran pa nga natin yung mali nating nagagawa. Pero our pastor and our church or cell leaders, alam nyo ba, sila yung ating mirror. Meron silang nakikita na maaring hindi tayo aware. Kaya napakahalaga na meron taong magsasabi sa atin ng ating mga kamalian, yung mga hindi natin alam na alam ng ibang mga tao. At sino ba yung most reliable person na pwedeng magsabi nun sa atin? Yun yung ating magulang, then yung ating pastor, yung ating cell or church leader. Pangatlo, ang discipline kasi ay nagbibigay ito ng discomfort. Masakit. Gaya nga lang sasabi ko kanina, masakit ito, discomfort para sa atin to kasi babaluktutin natin yung itutuwid natin ang disiplina ay ang pagtutuwid sa baluktot na nakasanayan natin. Kaya malamang sa malamang, masakit talaga ito para sa atin. Sabi nga sa Hebrews 12 verse 11, it's never fun to be corrected. In fact, at the time, it is always painful. But if we learn to obey by being corrected, we will do right and live at maaring masakit sa kasalukuyan, pero temporary pain lang yun, kapatid. Yung mararanasan, yung resulta ng pain na yun ay yung sa mabuti ka naman mapupunta at maiaayos yung mali sa ating mga buhay. Now, masakit nga, di ba, ang disiplina. So, paano ba natin maa-accept ito? How can we accept discipline? Gusto ko munang idiin, kapatid, na ang purpose ng discipline ay hindi para ipahiya ka sa harap ng mga tao at ipamukha sa iyo na ikaw ay makasalanan tao. Kundi ang purpose ng discipline ay tulungan kang lumago and not to make you suffer. Yes, it is uncomfortable and painful, but kung tama ang yung pag-respond doon sa discipline sa iyo, that is accepting it with humility, ito ay magproproduce ng lasting change sa buhay mo na mararanasan mo even in your eternal life. So, paano i-accept ang discipline? Una, you have to accept it with humility. Kailangan tanggapin mo na ikaw ay nagkamali o nagkasala. A teachable heart is willing to learn rather than become defensive. Huwag mo nang pangatwiran ang iyong kamalian, kundi tanggapin mo ito ng maluwag sa iyong puso at tanggapin mo kung paanong yung mga suggestion kung paano i-correct yung mali mo. Pangalawa, trust God's love. God discipline His children. Sabi doon sa nabasa natin sa Revelations 3:19, kasi mahal ka ni Lord. Lagi mong tandaan yon. Dinidisiplina ka dahil mahal ka ni Lord at ayaw kanyang mawalay sa Kanya. Hindi niya gusto na parusahan ka, kundi gusto niya na makorek ka at maibalik doon sa original plan ng Panginoon sa buhay mo. Pangatlo, examine your heart. Kailangan when we have a repentive heart, tatanungin din natin si Lord, Lord, ano ba yung gusto mong what do you want me to learn from this mistake? Ano yung dapat kong ituwid sa pagkakamaling ito? At bakit ba ito nangyayari sa akin?
magkaroon ka ng quiet time kay Lord to ask those questions. And I'm sure that God will respond to you and will lead you doon sa perfect plan niya para sa buhay mo. And then, you need to respond with obedience. Hindi lang yung nakinig ka nga, pero wala ka namang ginawa. So, baliwala lang din yung disiplina sa'yo, di ba? So, we need to respond with obedience. I-apply mo kung ano yung natutunan mo from your mistake. Sabi nga, sa life class namin, learn from your mistake. So, kung ano yung mga naging mali mo, wag mo na uliit. Sikapin mo na wag na uling magawa ang mga pagkakamaling iyon. And then, you need to persevere. Yun nga, pagsikapan mo na wag mo nang mabalikan o magawa yung mga pagkakamali na ginawa mo. It takes time to grow, pero kung wala ka namang gagawin, mananatili kang bansot. So, you need to persevere. Tulungan mo rin yung sarili mo na ma-correct yung mga mali sa buhay mo. And continue, trust God. Kung patuloy ka niyang dinidisiplina, kinokorek, nire-rebuke, yon ay paalala sa iyo at hindi pagsira sa buhay mo. And lastly, kapatid, kailangan natin to pray for wisdom and strength. When you pray for wisdom, not only the wisdom na ibinibigay ng mundo, kundi ask for godly wisdom. Mas importante yon than the wisdom na i-apply mo lang din naman dito sa mundo. So you pray for godly wisdom and strength. Hindi mo kakayanin yung mga trials, yung mga temptations around you, but with the strength of the Lord, ay bibigay pagkakaloob niya sa iyo, overcome mo itong mga temptations na to. We need help from other people. We need help from our pastor. We need help from our church leader to overcome yung mga kamalian sa buhay natin. Ang sabi nga, 'di ba, sa James 1 na yung mga trials and temptations dito lumalago yung ating pananampalataya. So mga kapatid, mas nagiging madali ang pagtanggap ng ating disiplina. Yung pagdidisiplina sa atin, yung correction, yung paalala sa atin ng ating pastor at ng ating mga church leader, kung naiintindihan natin kung bakit tayo kinakausap o pinapaalalahanan. And isa lang naman yun ang dahilan nun. At yun ay dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Na ang gusto ng Diyos, baguhin ka dyan sa mga maling pinagdaraanan mo at ibalik ka doon sa original plan niya sa iyo. I-transform ni Lord yung puso at yung buhay mo doon sa kanyang magandang plano sa buhay mo. Sa bawat mapagmahal na pagtutuwid, yung pagmamahal, yung pagtutuwid na yan, it's a sign of God's love to us. Yung pagpapaalala sa iyo, yung pagkausap sa iyo ng yung pastor at ng church leaders, ay pagmamahal yun, kapatid, at hindi pagpapahiya o dahil gusto ka nilang mawala sa church or kung saan mo mang kinabibilangang grupo. Ito ay pagmamahal na gusto ka nilang makasama parati sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, na gusto rin nilang maging matatag ang iyong pananampalataya sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo, manalangin natin na hindi natin ma-misinterpret yung mga pagdidisiplina, corrections, and rebukes na binibigay sa atin ng Diyos sa araw-araw. Manalangin po tayo. Oh Lord Jesus, salamat po Ama for speaking us again this morning sa mensahe mo, oh Lord God Jesus. Aminado po kami, Panginoon, na kami po ay naging mayabang sa iyong harapan at sa mga tao na ibinigay mo po sa amin who would take care of us. Patawad po, Panginoong Yesus. Lord Jesus, we ask you to open our hearts to any areas of our lives that needs correction. Open our eyes doon sa mga pagkakamali, mga kamalian na nagagawa namin na we are unaware of it, O Lord God, or
we are denying it, Panginoon. Open our hearts right now and tell us, O Lord God Jesus, na i-change mo yung mind namin na your rebuke, your discipline, O Lord God, hindi ito, these are not ways to push us away from you, O Lord God. Instead, these are your ways para mas lalo po kaming maging matatag sa aming pong pananampalataya sa iyo. May this rebuke, this correction, this discipline, O Lord God, be a reminder to all of us kung gaano mo kami kamahal at kaano mo kagusto na kami ay mananatili at magiging matatag sa pananampalataya sa iyo. Help us walk in obedience, O Lord God. Alisin mo po yung pride namin at palitan mo po ito ng repentant heart. And give us strength, O Lord Jesus, na hindi na po namin balikan yung aming pong mga kamalian, yung aming pong mga kabaluktutan na nagagawa. At maging channel po kami ng blessing at inspirasyon sa mga tao sa paligid namin. We also pray, Lord, for our neighbors that they too will respond to your loving discipline with repentance and place their faith in you. O Lord God Jesus, mangnawa po Panginoon ay mangyari po sa amin na yung magandang plano mo sa aming mga buhay. Maging mas matatag po kami sa aming mga pananampalataya. At Lord, continue to train us, mold us kung ano po yung plano mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Ama. In Jesus' name, amen. Kapatid, remember, God's discipline is not meant to harm us. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi kanya gustong saktan, kapatid. As a matter of fact, mas gusto niyan na bumalik ka sa Kanya at maging matibay sa iyong pananampalataya. This discipline will shape us into Christ-like character. His corrections, His rebuke through our pastors, through our leaders, is an expression of God's love preparing us to live with wisdom, holiness, and peace. Marami pong salamat, kapatid. God bless.